Magandang umaga mga kapatid. Happy Lord's Day sa bawat isa. Nawa sa oras na ito, tunay na sumama ang banal na spirito, puspusin ang bawat isa at maintindihan natin ng lubos ang kanyang salita. Alam niyo po, kapag tayo ay tumingin ngayon sa mga balita, ramdam natin ang bigat ng panahon. May mga gyera sa iba't ibang panig ng mundo. Nandiyan ang gyera halimbawa laban sa Russia, pati sa Ukraine. At alam na alam natin, headline ngayon to, ang laban ng bansa sa US and Israel laban sa Iran. At dito sa Pilipinas, tumataas naman ang presyo ng gasolina na direktang nagpapahirap sa pamumuhay ng bawat Pilipino o pamilya. Ang simpleng pamasahe, pagkain, yung mga gastusin natin sa pang-araw-araw ay talagang nagpapabigat yan sa bawat mamamayan ng Pilipinas. Ngunit kung susuriin natin, hindi lamang ito usapin ng ekonomiya o politika. Ang krisis ay makikita din sa iba't ibang larangan ng buhay. Halimbawa sa lipunan, lalong dumadami ang karahasan at mga krimen. Kapag binuksan natin ang ating mga news sa GMA, ABS-CBN, araw-araw may pagpatay, ba't ibang uri ng away sa kalsada, sa usapin naman ng moralidad, nawawala na ang pagpipigil at kahinhinan sa larangan halimbawa ng sexualidad na para bang wala ng bawal sa panahon natin. Sa usapin ng emosyon, marami ng tao ang lumalaban sa depresyon at pagkabalisa. So lalo itong lumalala. Parang ang mundo ay nasa isang boiling point sapagkat ang iba't ibang larangan na ito ay para bang nag-aapoy sa pagtindi ng kasalanan. At dito natin dapat maunawaan ang mas malalim na katotohanan na merong mundo ng mga hindi nakikitang spiritual na mga makapangyarihan na kumikilos. Ang mga demonyo ay gumagawa ng paraan upang palalain ang kaguluhang ito. At kung hindi tayo magbabantay, maaari rin silang kumilos sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, sisilipin natin mga kapatid kung paanong kumikilos ang puwersang ito at paano tayo tinuturuan ng Biblia na lumaban at ano ba yung katagumpayan sa kanila. Kaya buksan natin po ang ating mga Biblia at ang title ng ating lesson para sa umagang ito, ang tunay na kaaway, pagbubunyag sa labanan. Sa Ephesians chapter 6 verse 12. Pero babasahin natin mga kapatid ang Ephesians 6 talata 10 hanggang 18. Sa version ng ABAB o ang Biblia, sabi sa verse 10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. 11. Isuot nyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal sa laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin nyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na nyo ang lahat ay tumayong matatag. 14. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin nyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin nyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18, last verse. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa
na may buong pagtatyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ang ating main text para sa umagang ito ay ang Ephesians chapter 6 verse 12. Yan niyo pong basahin ko sa Ingles. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Tayo manalangin mga kapatid. Aming Diyos na dakila, aming Ama na nasa langit. Salamat Lord, dahil mula sa kadiliman, tinawag mo kami sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesus. Nawa pagpalain mo ang aming pagsamba at nawa sa kilos ng Banal na Espiritu, maging makapangyarihan ang mensahe na tumawag sa amin. Palakasin ang mga churchmates. Ganun din, tawagin sa inyong kaharian ang mga wala pa sa inyo. Ito po ang aming mga prayers sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang salitang Grego para sa pakikipagbuno o struggle na nabanggit sa ating talata, ito ay pale na tumutukoy sa kamay na pagbubuno o hand-to-hand wrestling. Ipinapahiwatig nito ang isang labanang malapit at personal. So hindi ito labanang malayo. Kagaya for example ng mga keyboard warriors. Ito ang tawag sa mga taong mahilig makipag-away, no? Mahilig makipagtalo, mahilig magbigay ng komento sa internet at kadalasang nagtatago sa mga screens. At itong pakikipagbuno na ito ay isa po itong tuloy-tuloy na bakbakan. Idinidiin ng ating verse na ito ay hindi laban sa laman at dugo. Sarx kay Haima. Ibig sabihin, ang ating mga kalaban ay hindi lang mga tao o hindi mga tao. Sa halip, gumamit po si Apostol Pablo na 4 na termino upang ilarawan ang mga hindi nakikitang kaaway. Ginamit niya ang salitang rulers, tumutukoy sa pinakamataas na antas na pamamahala ng mga demonyo. Nandiyan ang authorities, ang tagapagpatupad sa kapangyarihan ng pamamahalang demonyo. Ito yung executing powers and the powers of this dark world. Cosmocratoras, literal na mga tagapamahala ng mundong ito ng kadiliman na nagbibigay diin sa kanilang pansamantalang kontrol sa moral na kadiliman ngayon. At huli, spiritual forces of evil in the heavenly realms, ang pangkalahatang kategorya ng masasamang espiritu na naninirahan sa spiritual na dimensyon. Now, ang verse na ito ay pundasyon mga kapatid ng Christian demonology at sa doktrina ng spiritual warfare. Itinuturo nito na ang kasamaan ay hindi lang siya basta abstract na puwersa o bunga lamang ng maling pagpili ng tao. Sa halip, ito ay personal. Ito ay supernatural na organized sa ilalim ng kapangyarihan ni Satan. Ang labanan ay cosmic na nakakaapekto sa physical at spiritual na mga kaharian o sa spiritual realm. Ang talatang ding ito ay nagbibigay ng konteksto sa tagumpay ng Panginoong Jesus. Baka may magsabi na, Brad, parang ibang laban na yan. Kasi yung giyera halimbawa sa Iran, nakaka-relate kami doon. May mga sundalo, nakakita kami ng mga physical na mga sundalo. May idea kami kung ano ba yung mga missiles, ano ba yung mga drones. Ibang usapin yan. Kalaban na hindi nakikita. Baka sabihin ng ilan sa atin na parang hindi ko kaya yan. Pero tinuturo ng Biblia na kaya mo. Kaya natin. Ang dahilan kung bakit tayo makakatayo laban sa ganoong kalalaking kaaway ay dahil natalo na sila ng Panginoong Jesus. Sabi sa Colossus 2:15, doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga spiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Ang ating pakikipagbuno ay isinasagawa mula sa posisyon ng pagiging tagumpay na ng ating tagapagligtas. Halimbawa,
Isipin natin ang isang basketball team na nanalo na sa isang championship. So nakuha na nila yung trophy, nakuha na nila yung bandila na nakabitin na. Sa bawat laro nila, pagkatapos noon, hindi na sila hindi na nila kailangang patunayan na sila ay champion. Lumalaro sila bilang mga kampyon. Sa parehong paraan, sa context ng ating pag-aaral, sa isang banda, ang mga Kristiyano ay nakikipaglaban araw-araw sa labanang ito, hindi upang maging matagumpay, kundi dahil sila'y na kay Kristo na meron ng tagumpay sa Panginoong Jesus. Ganon din sa talatang ito, may mga ilan na mga Kristiyano nag-aangking mananampalataya na nagkaroon sila ng mga maling aral tungkol dito. Sa Ephesians 6:12, una, na ang spiritual warfare daw ay para lang sa mga super Christians. Na yung labanan, para lang yan sa mga special na Kristiyano, sa mga piling mga ministeryo. Hindi. Sapagkat ang sulat na ito ng Ephesians ay para sa lahat ng mga pinabanal. At sabi nga ni Paul, ang ating pakikipagbuno na nagtuturo na kasama tayong lahat doon ng mga mananampalataya. Isa pang misconception na ang malakas na spiritual na opensa ay sapat na. Na para bang hindi na natin kailangan ng depensa. Sa binasa natin kanina, sa context nito, yung 10 to 18, nagtuturo yan patungkol sa kasuotang pandigma ng Diyos. Yung armor, yung full armor of God. Ang depensang paghahanda na kailangan upang tumayo at makatagal. Hindi mo malalabanan ng makapangyarihang kaaway nang hindi ka ganap na protektado ng katotohanan at katuwiran ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo. Kasi baka may pagkakataon na nakakalimutan natin na merong mga kaaway sa kapaligiran. So ano yung mensahe na pwede nating makuha sa talatang ito? Ano nga ang mensahe na inihanda ng Panginoon para sa atin? Na kapag dumarating at bumubulong ang dilim sa mga mananampalataya, hindi sa pisikal na kaaway na kasalaysay ang labanan. When darkness comes, whispers, and descends upon the believers, the battle does not rest on a physical enemy. Ang ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, kailangang tumingin ng lampas sa mga nakikita, lampas sa mga makamundong away at tandaan na ang tunay na labanan ay sa spiritual. Ngayon, kung ang ating pakikipagbuno ay hindi laban sa laman at dugo, ano ngayon ang itsura ng laban na ito? Una, nasagot, at ito ang ating unang punto, ang ating laban ay mukhang pagbabantay sa ating isip at puso laban sa pakana ng kaaway. Our battle looks like guarding our own minds and hearts against the schemes of the enemy. Ikalawa, ang ating labanan ay mukhang aktibong pag-iwas sa human conflict habang nananatiling matatag sa katotohanan. Our battle looks like actively disengaging from human conflict while standing firm in truth. Kung ang ating pakikipagbuno ay hindi laban sa laman at dugo, anong itsura niyan? Una, ang ating laban ay mukhang pagbabantay sa ating kaisipan at puso. So, internal ito, mga kapatid. Ang pakikidigma ng kaaway ay pangunahing nakatuon sa ating isip at kalooban, mind and will. Bago ilarawan ni Paul or ni Apostle Paul ang mga pwersa sa labas, inilarawan niya ang kinakailangang panloob ng mga paghahanda. Ang verse natin ay 12. Sa 10 and 11, makikita natin na sinabi niya na maging malakas sa Panginoon, panloob, at isuot ang kasuotang pandigma na nagtatanggol sa ulo at puso. Ang pangunahing pakana ng kaaway ay manlinlang, to deceive us, panghinain yung ating loob, to discourage us. At ganun din, ginagawa ni Satan
nabigyan tayo ng takot, mga kapatid, sa ating buhay. Bumubulong ang kaaway, mga kapatid. Kapag sinabi nating bumubulong si Satanas, ang ibig sabihin ay nagtatanim siya ng mga pagdududa sa atin. Totoo ba na sinabi yan ng Diyos? Nag-aalok siya ng kalahating katotohanan na tila ay kapanipaniwala hanggang sa pwede nang mahulog ang Kristiyano na iyon sa kasalanang matindi. Ginigising niya ang mga pagnanasa na naglalayo sa atin mula sa Diyos. Inaakala ng Kristiyano na hindi, okay lang yan, masaya yan eh. Pero hindi, bulong ni Satanas yun. Pagnanasa sa laman, sexual immorality, sa kayamanan na nagkokos ng matinding greed o covetousness, yung pagiging ganid, at patungkol din sa kaluwalhatian ng tao sa kanyang pride and vanity. Kasama din ang kalayawan at aliwan. Sabi ni James, no, sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kailangang palaging lumapit sa Panginoon ng mga mananampalataya. Kapag ba tayo ay lumayo sa Panginoon, lalayo din ba ang dyablo? Kapag ba tayo ay lumayo sa Panginoon, lalayo din ba ang dyablo sa atin? Di ba hindi? Lalo pa nga siyang lalapit yung kaaway. Kaya sabi sa verse 7, 4:7 ng James, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Alam niyo po, sa kulturang Romano, ang disiplina at katapatan ng isang sundalo ang pinakamahalaga. Sapagkat alam ng mga sundalo na ito, alam nila na ang pagbagsak ng personal discipline ang pinakamabilis na paraan para matalo sa labanan. Sa Biblia naman, ang puso ay itinuturing na bukal ng buhay. Kawikaan 4:23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang bukal ng buhay. Sa pangtao na pananaw, nakikita natin na ang korupsyon ng moralidad ay hindi nagsisimula sa mga institusyon, kundi sa ating mga sariling puso. Sinasamantala ng kaaway ang kapalaluan, yung pride. Kasama dyan ang pagnanasa na nasa loob natin. At mga kapatid, alam natin na sa panahon natin ngayon ng information, sa panahon ng social media, patuloy tayong binabaha ng mga mensahe na humahamon sa ating pananampalataya patungkol sa katotohanan ng Biblia. Ang ating panloob, na laban ay internal. Sa tuwing binubuksan natin ang ating mga phones, nasa screen, ito'y nasa ating mga iniisip at sa mga pagpili natin sa kung ano po ang ating kinukonsumo. Ang struggle upang mapanatili ang Kristiyanong kadalisayan sa isang maruming mundo ay matindi at panloob. Nandiyan ang mga fake news and misinformation. Sobrang dami, AI ba yan o hindi? Yan na yung palaging tanong natin, pag binubuksan natin ang ating mga Facebook o iba pa. Nandiyan ang mga toxic debates at divisive comments na patungkol naman yan, sa Christianity. Pero bakit merong hate speech doon? Nandiyan ang mga panlalait, mga pag-aaway tungkol sa relihiyon o moralidad. Immoral content disguised as trending. Trending naman yan. Pwede ko yan panoorin. Pero hindi ganon. Mga viral posts at videos ng ilang influencers na gumagamit ng mga malaswang tema para lang makakuha ng views. Dapat hindi nakikiuso ang mga Kristiyano dyan. At nandyan din syempre ang materialism and comparison culture. Tinuturuan tayo na mag-focus sa mga material na bagay. Kaya nawawala yung ating pag-focus sa spiritual, yung pagtuon ng ating kaisipan po sa spiritual. Ano yung punto? Na mahalaga na naisin na makita ang liwanag ng Diyos sa paligid sa pamamagitan ng pagpili ng tamang mga kaisipan.
Ang tagumpay sa spiritual na digmaan ay nagsisimula po sa sadyang pagdidisiplina sa ating sarili o intentional self-governance. Magtatagumpay tayo hindi lamang po sa pamamagitan ng paglaban sa mga panlabas na puwersa, kundi sa pamamagitan din ng pagsunod sa otoridad ni Kristo na pinahihintulutan ng banal na spirito. Alam niyo po ba, sa US Navy SEALs, mga sundalo to, no, sa US, gumagamit sila ng technique na kung tawagin po ay front sight focus. Kung saan, gaano man kagulo yung labanan, no, sa giyera yan, sinasanay ng mga sundalo ang sarili nila na mag-focus lang dun sa sipatan ng kanilang baril. Front sight focus. Sa baril, kung mali ang focus natin, kahit pa gaano kalaki yung ating target sa tindi ng labanan, kahit gaano kalaki, hindi nyo yung tatamaan. Ang simple at disiplinadong pag-focus na ito ay humaharang sa mga distractions at tinitiyak ang ating accuracy. Sabi nga sa 2 Corinthians 10:5, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ipinapakita po ng ating talata na ang isip ng Kristiyano ang pangunahing larangan sa digmaan. Kaya palagi nga binabanggit, no, the battle is in the mind. Nandito, no, sa ating isip, merong mental warfare sa pamamagitan ng pagpipigil at pagbabago ng direksyon ng mga kaisipang sumasalungat sa katotohanan ng Diyos. At ganyan ang nangyari kay Joseph patungkol doon sa asawa ni Potiphar. Hindi siya nakipaglaban sa asawa ni Potiphar. Siya ay nasa isang panloob na laban sa tukso, na ang kanyang panloob na paniniwala ang nagwagi sa panlabas na labanan. Sabi nga ni Charles Spurgeon, the first and most important of all battles is the one that takes place in the chambers of your own thought. Nagaganap sa mga silid ng iyong sariling pag-iisip. Minsan, may isang bata, no, na nag-umpisa siya na gusto niyang basagin ang isang napakalaking bato. So, malaking bato yon, meron siyang maso. Ngayon, maraming beses siyang sumubok. Ngunit hindi yun mabasag, itong tao na ito, yung bata na ito. At kalaunan, siya ay napagod. At naisip niya na maupo na lang ng tahimik. Ngunit dumating yung kanyang ama. Pagdating ng ama niya, pinalakas ng kanyang ama ang kanyang loob at sinabing, subukan mo pa ng isa pang huling beses, anak. Ngayon, ang ginawa ng bata, sinubukan niya muli at sa wakas ay nabasag ang bato. Sabi ng bata, tama ka, ama. Sabi niya, tama ka, ama. Ang huling hampas ang nakabasag. Ngunit sagot ng ama, anak, ang mga naunang hampas ang siyang tunay na gumawa ng trabaho. Ang huli lamang ang kumuha ng kredito. Ang bawat maliit na pag-iisip ng pagtanggi sa tukso ay parang hampas sa bato. Kahit hindi agad nakikita ang resulta, yung bawat pagdedesisyon ng tama na nakaayon sa kalooban ng Diyos, ito yun, kahit hindi nakikita yung resulta. Yung bawat panalangin, bawat pagtanggi sa kasalanan, bawat pag-iisip ng katotohanan ng Diyos ay nag-iiwan ng marka laban sa dyablo. Ang consistency at katapatan sa pag-iisip ng tama ang talagang nagpapakita ng katagumpayan. Kaya bilang hamon, kung kayo po ay nakatuon sa spiritual na pakikipaglaban, anong agaran at praktikal na pagbabago ang gagawin niyo po ngayon at sa mga darating na araw? Ito po ay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Siyempre, ang application ay ngayon na. At sa linggo na ito, mga kapatid, at pwedeng sabihin ng isa sa atin na, ako,
magdadasal na ako palagi. Sabihin na. Maganda yan. Ang panalangin ay mahalaga. Ngunit ano yung tiyak na panalangin ang iyong sasabihin sa Diyos para malabanan ang kasalanan at para ikaw ay mag-grow po sa inyong faith? Pwedeng sabihin ng isa na, ako, magsisimula akong magbasa ng aking Biblia tuwing umaga. Aba, magaling yan. Gawing specific naman yan. Ano bang aklat yan? Anong oras? At paano mo yan i-apply sa iyong buhay? Mahalaga yung meditation. Sasabihin din ng isa, tatanggalin ko na ang mga negatibong palabas, mga musika na aking pinapakinggan. Okay yun. Ano yung ipapalit mo? Ano ba yung papanoorin mo na? Ano ba yung palagi nyo na pong papakinggan? Alam nyo po, na ang pickleball, siguro alam natin to, no? Yung pickleball. At alam yan, no, ng ating mga sisters, pati brothers. Siguro alam din ng mga nakatatanda, pickleball, ang fastest growing sport ngayon sa Pilipinas. At alam nyo po, nung 2024, wala pa naman masyadong mga clubs. At nung 2025 lang, sa San Pablo City, agad nagkaroon ng 4. At ngayong taon na to sa pagpasok, may ginagawa na ng mga clubs at magiging 6 na siya. At napakalaki pa ng mga court, no? Ilang court yun? 4 to 5 na ginagawa. At dumadami ang nauhumaling dito. Yung merong bola na kulay green. Pickleball, merong paddle. Pero marami pa rin nag-iisip na ito'y laro-laro lang ng mga matatanda. Sinasabi ng iba na, hindi, pang-lolo lang yan at pang-lola. Hindi naman dapat tawagin na sport yan. Marami nagsasabi. Ngunit alam niyo po ba, ang totoo, hindi po kayo mananalo sa pickleball kung hindi kayo handa at disiplinado. Kung wala kayong proper gears, wala kayong proper training, wala kayong drills, walang paghahanda, hindi tayo mananalo sa pickleball. Ganon din sa buhay Kristiyano. Maraming naniniwala na parang easy-easy lang naman yan Na, Kristiyano, may nag-iisang Diyos. Di ba yun na yun? Na para bang sa Christianity, walang labanan at walang hirap. Pero ang Biblia ay malinaw. Tayo ay nasa gitna ng spiritual na digmaan. At kung hindi tayo magsusuot ng buong baluti ng Diyos, hindi natin matatagpuan ang tagumpay. Pagod ka na po ba sa pakikipaglaban, mga kapatid? Ang laban ay nandito na. At ang front line ay hindi sa labas, kundi sa loob ng ating mga ulo, sa ating kaisipan. Siguro napanood nyo na yung movie na War Machine. Napanood nyo na ba yun? War Machine. Bagong movie siya ngayong 2026. At ito'y isang matinding paalala na kapag dumating na ang kaaway, wala nang oras para maghintay. Kasi yung mga sundalo doon sa War Machine, nagte-training sila para maging ranger. At alam niyo po, sa gitna ng kanilang training, merong bumagsak doon na alien at war machine yun. Yun yung war machine. At ang goal ng alien na yun, patayin sila. So wala silang choice. Nasa training sila, wala silang baril, wala silang mga bomba, kailangan nilang tumakbo doon din o lumaban. Sapagkat kung hindi, sila ay mamamatay. Ganun din sa atin. Ang spiritual na kaaway ay hindi bukas pa darating. Hindi ganon. Na sa isang araw pa siya darating o sa isang linggo, nandito na at gumagalaw siya. Hinahabol niya ang mga mananampalataya. Kaya't hindi pwedeng maging easy-easy lang. Parang casual lang ang ating Christianity. Hindi ganon. Kailangan natin pong isuot ang buong baluti ng Diyos. Tignan natin ang ikalawa, mga kapatid. Kung ang ating pakikipagbuno ay hindi laban sa laman at dugo, anong itsura niyan? Una, sa isip, internal. Ikalawa, ang ating labanan ay mukhang aktibong pag-iwas sa human conflict habang nananatiling matatag sa katotohanan. Ito naman ay relational, mga kapatid. Una, internal. Ikalawa, relational. Pakikipagkapwa. Ang phrase na hindi laban sa laman at dugo ay isang utos para sa pagbabago ng pananaw sa relasyon. Ibig sabihin,
bawal po tayong tignan ang mga tao, tayo, kapwa-tao natin, na yung mga kahit kumakalaban sa gospel na para bang ang posture natin ay tinuturing natin silang kaaway. Merong relational reframing. Dati, ang relasyon natin sa ating kapwa na kaaway natin, aawayin din natin, di ba po? Kapag kaaway mo, awayin mo rin. Kapag ginawan ka ng masama, ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi karapatan mo yon. Pero ngayon, kahit na sila ay kumakalaban sa atin, hindi tayo antagonistic sa kanila, kundi atin silang sinusuri spiritually. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 2, verse 11, at ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Itong mga apostol, sina Apostol Pablo, ang mga disipulo ng Panginoon, alam nila yung laban, mga kapatid. Sabi nga niya, hindi sila mangmang sa gawa ni Satanas. At ganun din dapat ang mga mananampalataya. Sa lipunang Romano, ang hidwaan ay kadalasang nilulutas yan sa pamamagitan ng paghihiganti at pamamahiya. Pag may kaaway sila, ipapahiya nila yon. Paghihigantihan nila yon, sasaktan nila yon. Sa bilin sa atin ni Apostol Pablo, hindi tayo ganon. Tayo po ay counterculture. Sa Biblia, itinuturo ng Lord na ibigin ang ating kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Isang utos na imposible nating matupad kung tinitignan natin sila bilang kaaway. Paano mo mamahalin ang kaaway? Pero may kaaway sa likod noon. Sa ating lipunan ngayon, sobrang dali, sobrang bilis na i-demonize ang isang tao. Sobrang daling demonyohin, no? Sa Tagalog, demonyohin or i-demonize ang isang tao. Ang mga kalaban sa politika, cultural figure, o mga yaong may iba't ibang pananaw sa mundo. Na para bang sa demonyo yan. Sobrang dali, no? I-demonize sila mismo, no? Personally. Ang mga tao sa likod ng flood control project funds, na para bang galit na galit tayo sa kanila, hindi to the extreme point na magkakaroon tayo ng kasalanan sa galit sa kanila. Totoo na matindi yung ginawa nila, pero dapat meron tayong graces o tamang pananaw sa mga kasalanan na ginawa nila. Halimbawa din, si Norman Mangusin. Kilala niyo po ba yun? O si AKA FLM, si Francis Leo Marcos. Isang Filipino internet personality at negosyanteng nagpakilala bilang philanthropist. Alam niyo po ba, maraming galit sa kanya kasi daw sobrang yabang niya eh. Pero ano ba yung tamang pananaw ng Kristiyano doon? Mahalaga ito, kapatid, yung ating pinag-aaralan po dahil itinatama ang maling kaisipan na labanan ng tao sa halip na ang mga ideya at sistemang mula sa kadiliman na nakaka-impluwensya sa kanila. Ano yung punto natin? Na kapag may taong nakasakit o nagdulot ng stress sa mga Kristiyano, ang nilalabanan ay ang madilim na spirito at hindi ang tao. When someone offends or causes stress to believers, what is being fought is the dark spirit, not the person. Maaari tayong manindigan laban sa kasamaan habang nagpapakita ng biyaya sa tao na iyon. Sabi ng Ephesians 4:31 and 32, alisin nyo ang lahat ng kapaitan, bitterness, pangngit-ngit at galit, pag-aaway at paninira. Kasama ang lahat ng anyo ng masamang kalooban. Magpakita kayo ng kabaitan at habag sa isa't isa at magpatawad kayo kung paanong pinatawad din kayo ng Diyos kay Kristo. Ang talatang ito ay nagbibigay ng isang relational application, mga kapatid. Sa isang banda, totoo naman, no, mga kapatid, na mahirap maalis ang masamang kalooban kung totoo naman na ginawan tayo niya ng masama eh. Talaga sasama yung loob natin. Kaya ang pagpapatawag at habag ay magiging posible kapag tama niyo pong natukoy ang spiritual na puwersa sa likod ng pagkakasala.
Siguro alam niyo po kung ano yung ventriloquist. Familiar po ba kayo sa salitang yun? At ang kanyang dami. Pag ventriloquist, ito yung isang tagapaglibang na nagsasalita nang hindi gumagalaw ang mga labi. Meron siyang puppet, tapos nagsasalita yung puppet siya yon, pero hindi gumagalaw yung kanyang bibig. Karaniwan, meron siyang isang manika, kagaya ni Arn Arn. Wala na si Arn Arn ngayon sa unang hirit eh. Yung puppet, no, yung kagaya ni Arnold Clavio, kung di ako nagkakamali. Now, ang dami ay nagsasalita ng malupit. For example, yung puppet na yon, nagsasalita siya ng masasakit, mapanlin lang ng mga salita. Ano yung reaction natin pag narinig natin yung dami? Magagalit tayo dun sa dami na yon. At aatakihin natin yung manika, di ba? Pero, kung matalino kayo, kung matalino ang isang Kristiyano, alam natin na hindi ang manika ang kaaway. Hindi yung dami. Ang tunay na issue ay ang ventriloquist, ang nakatagong kapangyarihan na kumokontrol sa mga salita. At ganyan ang nangyari sa Panginoon at kay Peter. Sabi sa Matthew 16:21-23, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Verse 22, kaya't dinala ni Pedro si Jesus sa isang tabi at sinabihan, kasi pag pumunta ang Lord sa Jerusalem, mamamatay siya dun eh. Sabi ni Peter, huwag sanang ipahintulot ng Diyos, Panginoon, hindi ito kailanman mangyayari sa iyo, yung kamatayan. 23, hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Sabi niya, lumayo ka sa akin, Satanas. Get behind me, Satan. At hindi tinawag ng Panginoon si Pedro na Satanas, di ba? Kinilala niya ang boses ng ventriloquist na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang kaibigan si Peter. At ipinapakita nito na perpektong minodelo ng Panginoong Hesus ang prinsipyo ng paglaban sa madilim na spirito at hindi sa gulo ng tao. Ginawa niya yun eh. At siya yung ating model. At dapat ginagawa yon ng mga Kristiyano. Bilang hamon, mag-ingat ho tayo sa tuksong gawing personal ang mga isyong spiritual. Kapag nagkasala ang isang kaibigan, kapag nakakainis ang isang katrabaho, kapag inasar tayo ng ating asawa, tandaan ng teksto. Sa isang banda, ang pinagmulan ng kadiliman ay ang mga puwersang umi-impluwensya po sa kanila. Ang pagpapaling ng ating galit sa tao, yan yung eksaktong gusto ng kaaway, mga kapatid. Alam niyo po ba, noong World War II, ginamit ng mga sundalo, yung kung tawagin ay psychological warfare. Mga taktika para guluhin ng isip at damdamin ng kalaban. Halimbawa, itong US, meron silang aatakihin na bansa. Wala pa yung mga sundalo doon. Wala pa yung mga missiles. Naglalagay na sila ng mga propaganda doon. Para pahinain yung kanilang leaders, tatawagan nila yung leaders. Magkakalat sila ng mga peking balita, mga pananakot, para bumagsak ang loob ng buong bansa na yon. Psychological warfare. At sa spiritual na laban, ganun din ang ginagawa po ng kaaway, mga kapatid. Ang mga demonyo ay nagtatago at gumagamit ng panlilinlang para pahinain ang ating mga pananampalataya. Huwag na tayo magpatuloy. Na-offend ka? Huwag ka munang umattend. Huwag ka munang magbasa ng Bible. Chill ka muna. Magsaya ka muna. Magpahinga ka muna para pagbalik mo sa kalalaas. Ganun ba? Ganun ang gusto ng kaaway, mga kapatid. Hindi sila laging lantad. Tandaan po natin yan. Madalas ay nakatago sa likod ng mga takot, panghihina ng loob. Pwede din sa mga maling katuruan. Sabi ng isang theologian, how can our churches remain silent about something mentioned 227 times in the New Testament?
yung mga demonyo, evil spirits, binanggit yan sa scriptures, no, sa New Testament, 200 plus times. That's how many verses speak about Satan and his demons. And these passages are not there to scare us, but to warn us and keep us from being ignorant of the enemy's scheme. Hindi dapat tayo ignorante sa kanilang kilos. Kung paulit-ulit na binibigyan din ito ng Biblia, malinaw na nais po ng Diyos na seryosohin natin ito. Ang katahimikan sa loob ng church patungkol dito ay nagbibigay lamang ng mas malaking puwang sa kaaway upang magtago at manlinlang. Pwedeng mangyari yun, mga kapatid, sa mga iglesia, sa mga mananampalataya. Sa halip, dapat tayong magsalita at ihanda ang bayan ng Diyos upang matatag na manindigan sa pananampalataya. Bilang dagdag na aplikasyon, isuot natin ang baluti ng Diyos, hindi lamang bilang proteksyon, kundi bilang aktibong sandata laban sa puwersang ito, mga kapatid. Isagawa natin yung agarang mga panalangin. Pag-pray natin agad, no, i-practice natin ito na agad ipanalangin ang sino mang mga nakakadama ng galit o antagonism. Humingi sa Diyos na iligtas sila mula sa kadilimang umi-influensya sa kanila. Isa puso ang soft language, kasi relational. Soft language, ingatan ng ating mga dila na magsalita ng hindi maganda. Hindi tayo malupit sa ating kapwa. Punong-puno dapat tayo ng magagandang mga salita at mag-alok ng unearned favor. Gumawa ng isang mabait at hindi hinihiling na serbisyo para sa isang taong, halimbawa, kumakailan lang ay nagkasala o nakasakit sa atin. Bilang apela, pagod na po ba kayo sa pakikipaglaban sa tao? Pagod na po ba kayo sa pakikipaglaban sa inyong kapwa? Pagod ka na ba sa pakikipag-away? Manabik sa kapayapaan, mga kapatid. Ang susi ay ang tamang pagtukoy sa inyo pong kaaway. Tayo ay magsumikap simula ngayon na alisin ang spirit of antagonism sa ating buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at paglaban sa kadiliman. Bilang konklusyon, kapag dumarating, bumubulong at bumababa ang dilim sa mga mananampalataya, hindi sa pisikal na kaaway, nakasalalay ang laban. Ngayon, kung ang ating pakikipagbuno ay hindi laban sa laman at dugo, anong itsura niyan? Una, ang ating labanan ay mukhang pagbabantay sa ating sariling isip at puso. Ito ay internal. Mahalaga na naisin na makita ang liwanag ng Diyos sa paligid sa pamamagitan ng pagpili ng ating mga kaisipan. Ikalawa, ang ating labanan ay mukhang aktibong pag-iwas sa human conflict. Laban, no? Laban sa mga kaaway. Ito ay relational. Kapag may taong nakasakit o nagdulot ng stress sa mga mananampalataya, ang nilalabanan ay ang madidilim na spirito at hindi ang tao. Palagi tayong pinapaalalahanan ng Biblia at alam na alam ng mga Kristiyano, seek ye first the kingdom of God. Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Alam na alam natin yan, palagi. Colossians 3:2, ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at wag sa mga bagay na nandito sa lupa. Philippians 3:14, pinagsisikapan kong marating ang hangganan. Ituon natin yung ating kaisipan dun sa mga darating. Mga kapatid, sa umagang ito, tinuturuan ho tayo ng Biblia na huwag nating kalimutan ang tunay na kaaway. Hanggang dyan na lang po ang pangangaral para sa ating Lord's Day, para sa ating morning service. Tayo pong lahat ay magtapos sa panalangin, mga kapatid. Aming Diyos na dakila, aming Ama na nasa langit, salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na nagtuturo sa amin na dapat kaming lumaban, Panginoon, sa patungkol sa mga spiritual forces. At salamat din sa katotohanan na sa aming paglaban, kami ay tagumpay na sapagkat tinapos na ng Panginoong Jesus ang pagliligtas.
Hiling namin na patawarin mo kami sa aming mga kakulangan. At nawa, Panginoon, ang lesson na ito, ang mensahe na ito, ang sumama sa amin ng palagian sa pagpapaalala ng banal na Espiritu sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, sa buong linggo na ito na darating. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin ng kapayapaan. Nawa ang pag-asa ay palaging sumaamin at palakasin niyo po ang aming mga pananampalataya. Pakita niyo po nawa ang inyong pagmamahal ng palagi sa amin at ito po ang aming mga panalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.